Good morning, guys. Here once again, Mr. Julio Tolentino to present the topics before you enter into presentation with your clients. Tinatawag pong Real Estate 101. Dapat po ang isang ahente ay aware po sa detalye po ng ibinebenta. Kaya nga po may tinatawag na product knowledge seminar at saka site orientation ng isang developer para pag nag-present po tayo ay aware po tayo sa project. Kasi mahirap pong sumablay, mahirap pong manghula. Dapat malaman po natin yung location ng project. Distances from Metro Manila, distances from say mga malls, palengke, school. Huwag po tayo magpe-present ng minutes away from school, minutes away from food chain, Jollibee or McDo, from SM. Dapat po by distance or kilometers. Kasi hindi po natin naiiwasan yung mga traffic. Mahirap pa mag-present ng 10 minutes away from SM or malls, pero pag traffic isang oras. So dapat distance. Sabi natin 5 kilometers away, 3 kilometers away, o 2 kilometers away, o 1 kilometer away, para hindi po sumablay. Tapos, dapat po malaman po yung total area ng project. Dapat po malaman nyo, check nyo po muna bago kayo magbenta. Okay po yung licenses and permits ng isang subdivision. Number of houses, importante po yan. Number of houses para malaman kung gano'ng kalaki ang isang subdivision. Tapos dapat malaman po yung model house na pwedeng ibenta o ibebenta nyo. Yung lot area, floor area, magkano yung presyo. So sa presyo, ano yung nako-cover, may miscellaneous ba, may hidden charges ba? So dapat malaman. So sa loanable amount, ano yung financing, kung pag-ibig or bangko or in-house lang. No? Kasi mga subdivision po o mga developers, kanya-kanya pong financing. Minsan po, pwede lang sa pag-ibig. Kadalasan, bangko lang or in-house. So dapat alam po natin para may pipresent po natin sa ating kliyente. Kasi hindi naman po lahat ng buyer ay member ng pag-ibig. Hindi naman po lahat ng buyer ay kaya ang bank financing. No? So, dapat alam po natin lahat para hindi tayo sumablay sa presentation. Tapos, aware din po ang mga buyer o dapat aware ka rin po doon sa date ng turnover. Date ng completion ng bahay, date o target date bago ma-process sa pag-ibig, target date na ma-release sa financing. Dapat aware din po kung ano requirements ng sa bangko, sa pag-ibig. Kasi hindi porke nag-reserve na, tutuloy yan. Kasi minsan sumasablay sa dokumento. Pwedeng ang buyer nag-present na kaya niya mag-produce ng dokumento, pero pag ipoprocess na sa bangko, pag-ibig, sablay. Hindi sila makapag-produce ng dokumento, lalo na yung mga nasa abroad. So, ibig sabihin, pag ganung sasablay ang mga dokumento, possible na yung reservation mo forfeit dahil nga hindi kayang mag-submit ng dokumento. Tapos, minsan napapaso ang kontrata, minsan hindi na nakaka-renew ng trabaho. So, yan ang usually nagiging sablay sa buyer o napoforfeit ang kanilang reservation. At ano ba yung mga policy sa subdivision? Within subdivision, like yung HOA. Tapos, ano pa yung requirement nyo sa within the barangay o municipality? Dapat aware din po tayo mag-present. Like, yung okay ba na magpa-renovate? Okay ba na maglagay ng solar? Yan, dapat alam po natin kasi tinatanong po ng buyer yan.